YouTube channel! So, kami nga pala ang inyong mga tutor for today's video. Ako nga pala si Cheska Padla. And my name is Frankie Gonzalez, ang inyong beautiful tutor ngayong araw. Beautiful? Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba gamitin na maayos ang Microsoft Excel. At kung ano ang iba't ibang mga function na maaari natin gamitin para mapadali natin mga buhay. So before we dig deeper into our lesson, ano nga ba muna yung Microsoft Excel partner? Ang Microsoft Excel ay isang spreadsheet na nag-organize ng mga data sa pamamagitan ng mga cells. Napaka-kapaki-pakinabang ng application na ito. Na kung marami kang data na kailangan i-calculate, sobrang laking tulong nito, di ba? And so, na-discuss na ni partner ang kahulugan ng Microsoft Excel. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano ito gagamitin. Una, syempre, bubuksan natin ang Microsoft Excel natin. Syempre, yun yung first step, parang di na grade 2. Next, halimbawa may nakalagay ng mga numbers. Kunyari, bilang mga pagkakamali ni, Masasabi ko lang is, bahala ka sa buhay mo. Hindi, joke lang. Halimbawa, mga numbers yan, mga parcel dumating sa'yo sa buong month. And so, sa first week, meron kang dumating na 10 na parcel. Sa second week naman, meron ka namang 15 na dumating na parcel kasi nga sale. Tapos, sa third week, meron namang 9. Tapos, sa pang fourth week, syempre, meron ka pang 3 parcel. Ngayon, gusto mong malaman kung ilan lahat ng mga parcel mo. Ang function na gagamitin mo ay sum, parenthesis, tapos i-highlight ang mga columns na gusto mo makuha ang total. And then, tada! May mga total ka ng gastador ka. Sige. Ante malay! Labawak na ako So, ganun din sa average. Ilagay lang ang equal sign, pagkatapos ay average. Tapos, i-highlight at makikita mo na ang average ng mga in-order mo. Ngayon naman, paano gagamitin ng sum if and average if? Halimbawa, may listahan ka ng nagkautang sa'yo. Tapos, gusto mong malaman kung magkano ang utang ng isang tao sa'yo. Pero, nagkahalo-halo na, nagkagulo-gulo na yung data mo. Ngayon, sum if ang gagamitin mong function. I-enter mo muna yung pangalan na gusto mong hanapin ng utang. Halimbawa, Layla. Tapos, sa baba nun, lahat ng numbers. Ilagay mo sum if, parenthesis, i-highlight mo ang mga pangalan. Tapos, susunod ay i-highlight mo ang column na may pangalan na gusto mong hanapin ng utang. Tapos, sa huli naman, i-highlight mo ang mga numbers at tada! May total ka na ng utang ng mga kaibigan ng Broha. Sabi ko na! Ngayon, kung gusto mo namang malaman kung ilang beses namutang ang BFF mo, count if naman ang gagamitin mo. Katulad lang din ng sum if. Una ay equal sign, pagkatapos ay input mo count if, tapos parenthesis, i-highlight mo ang column na may pangalan ng BFF mo. Halimbawa, si Joy. Tapos, i-highlight mo ang column ng mga pangalan at makukuha mo na kung ilang beses siyang nangutang. Tara! Diba? Ganun lang ka-basic yun, mga ating viewers. At kung gusto mo naman malaman ang average ng utang ng isang tao sa'yo, gamitin mo ang average if. Ilagay ang equal sign at average if, then parenthesis. I-highlight mo ang mga pangalan, tapos susunod ay highlight mo ang column na may pangalan na gusto mong hanapin ng utang. At sa huli, ay highlight mo ang mga numero. And so yun, sana may tutunan kayo for today's video. Sa next tutorial naman namin, tuturuan namin kayo kung paano nga ba karmahin agad yung mga nangungutang sa inyo. Basta itaas yung kamay nyo ng ganito, tas sabihin nyo, hindi ko kayang tanggapin. Ante malay!